Hello, isang magandang araw sa inyo mga parts. Andito po tayo sa aking shop. Ngayon po tuturuan ko po kayo kung paano mag-troubleshoot ng isang electric fan gamit ang ating multimeter. Pagka po meron kayong ganitong multimeter mga parts, matututunan po kayo sa pagto-troubleshoot ng ganitong electric fan. Ito, ayaw umandar nito. Paano natin ito mai-test? Hello, isang magandang araw po sa inyo mga parts. Ngayon, nandito po tayo sa aking shop. Ayan o. Ayan po yung ating mga tanggap na gawain. Paano pa mag-troubleshoot ng isang electric fan na ayaw umandar? Panoorin nyo po yung ating video mga parts para po makakuha po kayo ng idea. Kung sakali mang magto-troubleshoot kayo ng ganitong electric fan na ayaw umandar. Ito, ayaw po nitong umandar yung electric fan na to. Ngayon, syempre, ang isipin ng iba, yung mga hindi ganong nakakaintindi, baka ika-capacitor lang. O kaya baka mamaya mahigpit lang yung bushing, yung pag-ikot ng LC. Ganon. Pero hindi, marami pong dahilan kung bakit po ayaw umandar ng ating electric fan. At syempre, mahalaga, kinakailangan po meron tayong ganito para po malaman po natin yung talagang problema kung bakit ayaw umandar ng ganitong electric fan. Panoorin nyo po yung ating video mga parts kung gusto nyo matuto sa mga ganito pagre-repair. Marami po akong ina-upload na video, ayan tungkol sa pagre-repair ng mga gamit po natin sa bahay, tulad ng mga washing machine na yan at iba pa na patungkol sa mga appliances na di kuryente. So okay, balik tayo dito. Ito, magto-troubleshoot po tayo ng isang electric fan at ituturo ko nga po sa inyo kung paano po mag-troubleshoot ng ganitong electric fan na ayaw umandar, na ang gamit po natin itong ating multimeter. So okay, simulan na po natin mga parts. Ngayon mga parts, pagka po ganitong ayaw umandar ng electric fan, ang una nyo pong gagawin dyan, bubuksan nyo po itong likod. Gamit po kayo ng Phillips screw. Tatanggalin nyo po itong isolation knob. Yung iba, dibatak lang, at yung iba, meron tornilyo sa loob. Kaya rin, meron siyang tornilyo dito sa likod, dito sa gilid. Ayan, sa likod na yan, may isang tornilyo yan. Luluwagan nyo yan. Kaya rin nyo po luwagan, alisin nyo po itong cover. So ito, natanggal ko na po ito at natest ko na po kanina. Ngayon ituturo ko lang po sa inyo. Ngayon itong dalawang wire na to, ito yung connection ng capacitor. Ito yung capacitor. Dito po nakakonek yan. Di ba yung capacitor po natin, dalawa yung wire. Ito. Dalawa. Dito po nakakonek yan, dito. Ayan, magkaganyan. Ang gagawin nyo po mga parts, puputulin nyo po. Wait lang po. So, ayan, balik tayo. Meron po kasing dumating na customer na nagpagawa ng electric fan. Okay. So, ito, mga parts. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Lalagutin nyo po yung dalawang wire ng capacitor, saka babalatan nyo po. Ayan babalatan. Paanong babalatan? Ayusin ko lang po yung ating camera. So okay, paano babalatan? Ito. Palalabasin nyo po yung wire na yan. Ayan. So pag napalabas nyo na, so ulitin ko mga parts, kinakailangan pagka magre-repair kayo ng mga appliances, naka-unplug naka-unplug. Ayaw mandar ng electric fan na to. Ngayon, ang gagamitin po natin itong ating analog multimeter para po malaman po natin kung
ano po ang problema nito, kung bakit po ayaw umandar. At iseset lamang po natin to sa X10. Ayan. Yung iba times 1 ang ginagamit, X1, ako X10. So pag po nakaset na po sa X10, ayusin ko lang po kita po ba? Hindi nakita. So taas po natin itong ating camera. Ayan. Pag naset po natin sa X10 yung ating multimeter, teka, paraanin po muna natin yung motor. Yun, no? Sakit sa tenga. Wala hindi naman natin pwedeng kontrahin yung ano nila, yung kaligayahan nila. So pagyari niyan, pagyari nating naset to sa times 10, pagdidikitin natin tong ating test probe. Ayun, no? Kinakailangan mga parts mailagay natin na hanggang 0. Ayan, no? Yung kamay ng ating multimeter. Ayan, no? Calibrate ang tawag dito. Ayan, adjust pa natin. So ayan, nakakalibrate na po siya. Ngayon ito po yung ating dalawang wire. Ising ko lang po ayan. So ngayon ito yung ating dalawang wire ng capacitor. Pinutol po natin. Ito po yung nakadiretso sa makina. Ngayon ang gagawin po natin ay didikit po natin dito yung isang test probe sa isang wire, at dito yung isang test probe sa isang wire. Kahit po baliktaran, kahit po magkabaliktaran sila, ubra, basta po magkadikit na ganyan na magkalayo. So kung napapansin po natin yung ating analog multimeter, hindi po siya gumagalaw. Ito yung pinakakamay po niya, ito. Ayan, dapat gagalaw po siyang ganyan. So hindi po gumagalaw. Wala po tayong nakukuhang resistance. Hindi naman po pwede yung mataas yung palo. Meron kasi palo talaga yung ating wire na yan. Merong sariling resistance to Hindi pwede basta palo. Makikita natin na yun ay buo na. So pangkaraniwan, pagka po sira po yung makina ng isang electric fan, ito pong dalawang wire na to na nanggaling sa ating capacitor, pangkaraniwan ito yung walang resistance pagkasira na yung ating makina ng electric fan. Sa pagkakataon nito, yung makina ng electric fan na to ay sira na kasi wala tayong nakuhang resistance. Ayan. Tingnan nyo yung buo. Baklas tayo ng buo. Papaliwanag ko po sa inyo. Tabi natin to. Nakita natin yung buo. Ito. Paandarin ko to. Sasaksa ko lang. Ayan, maandar yan. Iyan plug natin. Tingnan nyo po yung buo. Wala na po yung tornilyo. Tatanggal na pala. So ayan, so ito yung ating line ng capacitor. Ayan, kung napapansin nyo, tanggalin ko po ito. Ayan, ayan yung line ng ating capacitor.
Gagawin nyo, kakat nyo to, naka-unplug yan ha, naka-unplug. O, ayan o, puputulin nyo yan. Tapos, itong dalawang wire na to, babalatan nyo. Diyan pa lang, makikita nyo ng yung ating electric pan. Makikita nyo dyan kung buo or sira. So, ba lalagay yung ating tester? Dito na lang sa baba. So, hindi nakikita. Ayan tayo pagpapatungan. Ayan. Nakikita pala. Ayan. Ayusin ko lang Calibrate natin. Ayan, nakakalibrate. Ito yung binalatan natin na wire. Saka ito yung isa. Ayan o, kapansin-pansin nyo po, meron po tayong nakukuha resistance. Ayan o. Dapat po ganyan lang yung ating makukuha dyan. Ayan o. Dapat po ganyan lang. Hindi po masyadong mataas dito. Basta tatandaan nyo yung palo na buo. Ayan o. Pangkaraniwan kasi pagka po buo, ganyan lang ang palo. Ayan o. Hindi siya pumapalo ng medyo mataas na hanggang dito sa kalahati. Ayan o. Yun lamang po ang tatandaan nyo. Ayan. Pagka po ganyan, ang inyong nakukuha sa inyong analog multimeter, mas nakakalaman po na yung makina po ng ating electric pan ay buo. Pero yung iba, bakit ayaw mandar? Posibleng dito nga yung problema, mahina yung capacitor, or posibleng itong LC na to mahigpit, or yung bushing palog. Ayan o kaya yung kanyang thermal fuse busted. Yun ang pangkaraniwang sira ng ating mga electric fan kung bakit ito ayaw mandar. So marami pa tayong i-upload na video mga parts, hindi lang sa pagre-repair ng electric fan. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para marami kang makuhang idea sa pagre-repair, or marami kang makuhang mga technique sa troubleshoot ng mga appliances natin sa bahay. Thank you very much mga parts.